Tao po? Tao po? Gising pa ho ba kayo? Oh, Jov! Ano yon? May gusto ka pang bilhin? Basang-basa ka sa ulan na. Nag-overtime ako sa trabaho eh. Gusto ko lang sanang bumili ng chicharon. Ha? Meron naman pero gabing-gabi na. Tagal na nung huli akong kumain ng chichirya eh. Ito pa pala, para sa ito. Gamitin mo para sa lola mo. Sabi mo kasi masakit na makasukasuan niya. Baka makatulong yan. Uy, salamat dito ah. Pero ngayon ko lang yata nakitang disenyo ng pamahid na to. Lola, gising na ho. Kakain na ho tayo ng almusal. Sige, Aya. Pwede ba ako magpatulong? Kumikirot na naman itong tuhod ko eh. Ay, Lola, tungkol pala dyan. Merong inabot na pamahid sa akin si Giovanni kagabi. Masahihin ko yung tuhod mo mamaya gamit yon. Nakauwi na pala si Giovanni. Ang akala ko ba 1 linggo pa siya dun sa trabaho niya? Ewan ko, Lola. Napaaga siguro. Basang-basa ngayon sa ulan kagabi. Tapos ang binili, chicharon. Hindi naman mahilig sa chicharon ng batang yon. Ayun nga, Le. Namiss niya lang daw kaya bumili siya. Si Giovanni ay kababata kong kaibigan. Doon din sila lumipat sa barangay na nilipatan namin. Matanda siya sa akin ng 3 taon. Pagkatapos niyang mag-aaral sa college, natanggap siya kaagad sa inaplayan niyang kumpanya. Masasabi kong malaki ang sweldo niya dahil umunlad talaga ang buhay ng kanyang pamilya. Ang kapalit nga lang noon, minsan na lang siyang nakakauwi kasi puno ng pagta-travel ang kanyang trabaho. Isang himala nga na nakauwi ito sa kanila ng maaga. Sabay kaming nagumagahan ni Lola at dahil wala akong pasok noon, itinuon ko na lang ang pagmamasahe ng paa ni Lola ang atensyon ko. Kinuha ko ang ibinigay ni Giovanni na pamahid. Maliit lang ang bote nito at may papel doon na nakadikit. Hindi ko mabasa ang nakasulat sa logo dahil nagmukha itong ibang lingwahe. Pagtanggal ko sa takip, sumuot kaagad ang amoy nito sa ilong ko. Mahalimuyak, para bang kakabuka lang ng isang preskong bulaklak. Napatingin din si Lola dito dahil sa rin ay niyakap na ng mabango nitong amoy. Pinahid ko yun sa kanyang mga tuhod at sinimulang masahiin siya. Matagal-tagal na rin kasi niya yung reklamo at hindi siya makalakad ng maayos dahil sa pananakit. La, kapag hindi pa ito mawala, magpa-check up na lang po tayo, ha? Ay nako, sa katandaan lang ito, Apo. Huwag kang mag-alala. Kahit na la. Paano kapag hindi ka na makalakad niyan? Ay, sus, itong apo ko talaga masyadong nag-aalala. Magiging okay lang ako. Tsaka mukhang effective naman itong pamahid ni Giovanni.
Ang lamig sa balat. Pakiramdam ko parang nawawala na yung kirot. Sigurado ka ba dyan, La? Baka sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko, ha? Ay, oo nga, seryoso ako. Nakatulog si Lola sa pagmamasahe ko noon kaya mukhang totoo nga ang sinabi niyang masarap sa pakiramdam ang pamahid na binigay ni Giovanni. Yun din kasi ang unang pagkakataon na nagbigay siya ng komento patungkol sa mga pamahid na pinapahid ko sa tuhod niya. Iniwan ko muna saglit si Lola sa kwarto niya para magbantay ng tindahan. Nakita ko si Giovanni sa labas kaya tinawag ko siya. Jov, halika muna rito saglit. Oh, Aya, bakit? May kailangan ka ba? Nagustuhan ni Lola yung binigay mong pamahid. Gusto ko lang magpasalamat tungkol doon. Saan mo pala binili yun? Ah, yun ba? Nakita ko lang yun sa isang tindahan doon sa lugar na pinuntahan ko. Tapos, naalala ko si Lola Pai. Kaya yun. Yun lang naman. Ganun ba? Anong tindahan? Bala ko sanang bumili kapag naubos na tong binigay mo eh. Ah, hindi ko na natanda ng pangalan eh. Bibili na lang ako ulit kapag napadaan ako ulit doon. Alis na muna ako ah. May inutos lang sa akin si Mama. Nagmadaling umalis noon si Giovanni ni hindi man lang niya hinintay na makasagot ako. Hindi ko na lang yung inisip pa ng may bus na pumarada. Kaagad akong lumabas at binitbit ang mga chicharon. Lumapit kaagad ako sa bintana ng bus at nagsimulang magbenta. Gusto ko nga rin pumasok noon pero hindi pa ganoon kalakas ang loob ko para gawin din yung ibang ginagawa ng mga nagtitinda. Meron pa rin namang bumibili kahit nasa bintana lang ako. Nang umalis na ang bus, babalik na rin sana ako sa loob ng tindahan nang marinig ko si Aling Bridget magsalita. Kapitbahay namin siya at isa sa mga mabilis kong nakasundo. Kagaya ko, nagtitinda rin siya pero mga kakanin ang kanyang binibenta. Naku, ano na naman ang mga usapan na yan? Kung saan na dumating? Ang alin ho? Narinig mo ba yung tungkol sa isang batang babae na bigla-bigla raw nagpapakita sa gabi? Ha? Yung bulto daw ng nabiktima ng naaksidenteng sasakyan nung nakaraan? Oo. Narinig ko sa isa sa mga pasahero kanina nag-uusap sila. Habang bumabiyahe raw sila kanina, may napansin daw silang bata doon banda sa kalsada kung saan nangyaring banggaan. Talaga po? Baka taga rito lang yung batang nakita nila. Tsaka umagang-umaga kaya, imposibleng may multo ng ganitong oras. Aba, sino bang may sabing sa gabi lang lumalabas sa mga multo? Hindi natin alam, Aya. Baka yung kausap na pala natin isa ng multo. Napaisip naman ako sa sinabi ni Aling Bridget noon. Sa mga nakikita ko sa pelikula, palaging lumalabas ang multo sa gabi. Kaya hindi niya ako masisisi kung ganun na lang ang pag-iisip ko. Saka, hindi rin ako naniniwala sa multo dahil kahit ni isang beses, hindi pa ako nakakakita noon. Pero matapos yung sabihin ni Aling Bridget sa akin, hindi na yun nawala sa aking isipan. Madali pa man din akong matakot kaya hindi ko mapigilang tumaas sa mga balahibo ko habang iniisip na posible itong maging totoo. Bumalik na ako sa tindahan. Buong araw nandoon lang ako. Kung walang bumibili, naglilinis ako ng bahay. Nagwawalis ako noon sa sala nang makarinig ako ng ingay mula sa kwarto ni Lola. Pupuntahan ko na sana siya para tulungan siyang makatayo pero nagulat ako nang makita ko siyang lumabas ng mag-isa mula sa pintuan. La, hindi ba masakit ang mga tuhod mo? Narito pa rin naman ang kirot pero nakakaya ko ng igalaw. Hindi na ganun kasakit kanina. Mukhang tumatalab nga talagang pamahin ni Giovanni ah. Pwede bang masahihin mo ulit ako bukas? Siyempre naman, La. Papuntahin mo rin si Giovanni dito mamaya. Kung hindi pa siya umaalis, ha? Makakaasa ka po, La. Kagaya ng sinabi ni Lola, pinuntahan ko si Giovanni sa kanila para yayain sa bahay namin upang doon maghapunan. Noong una nagdalawang isip pa siya, hindi rin siya makatigil ng diretso sa akin kaya nanibago ako noon. Hindi naman kasi naiilang itong si Giovanni sa akin pero dahil nga request ito ni Lola, hindi rin siya tuluyang nakatanggi. Sabay kaming naghapunan noon.
Ang akala ko magiging awkward ang hapunan namin dahil nasa inakto ni Giovanni. Pero dahil sa presensya ni Lola, nawala ang pagkailang ni Giovanni at masaya itong nakipagkwentuhan. Nagbahagi rin siya sa amin sa mga karanasan niya habang nasa trabaho siya. Kaya matagal na natapos ang hapunan namin. 9:00 na yata yun ng gabi nang maisipan ni Giovanni na umuwi na sa kanila. Sinabayan ko siya sa paglalakad sa labas dahil malapit lang naman ang bahay nila sa amin. Grabe. Namiss ko makipagkwentuhan kay Lola Pai. Mukhang masigla siya ngayon ah. Sabi ko naman sa'yo eh, effective yung binigay mong pamahid. Sana tinandaan mo yung pangalan ng tindahan. Hindi ko rin kasi mabasa yung logo kasi hindi ko maintindihan eh. Oh, ayan ka na naman. Naiilang ka na naman sa akin. May problema ba tayo? Kanina kapag ganyan ah. Ha? Ako? May lang sa'yo? Hindi ah. Eh bakit ganyan ka? Okay ka naman kanina nung nandun si Lola. Kasi okay lang talaga ako. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Sige na ah, papasok na ako. Bumalik ka na sa inyo. Teka, hoy, sandali! Ano ba naman to? Iniwan ka agad ako. Nahalata ko nang may iniiwasan noon si Giovanni pero hindi ko lang mapunto kung ano. Kahit na medyo naiinis ako noon, pinili ko na lang ding bumalik sa amin. Ayoko rin namang pilitin siya kung ayaw niya talagang magsalita. Tahimik lang akong naglalakad noon sa gilid ng kalsada. Malalim na ang gabi kaya malamig na rin. May mga dumadaan pa naman ng mga motor at sasakyan kaya hindi ako masyadong nakaramdam ng takot noon. Pero napatigil ako saglit nang makaramdam ako ng presensya mula sa aking likuran. Bago pa ako makalingon, isang malamig na bagay ang yumakap sa aking binti. Tumakas kaagad ang matinis kong sigaw at dali-daling iwinaksi ang kung anumang nakayakap sa binti ko. Nasundan yun ng mga maliliit na tawa. Tawa ng isang bata. Napayuko ako at nakita ang isang batang babae. Nakapuyod ang kanyang kulot na buhok habang suot-suot ang kulay pink na damit. Marami pa siyang mga hair clips na may iba't ibang kulay. Si ate, magugulatin. Sino kang bata ka? Ba't nandito ka pa sa labas? Ay gabi na. Bukas pa ako uuwi, ate. Gusto ko lang po sanang makita kayo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba, ate? May bibisita ko sa bahay nyo. Malapit na silang dumating. Sino? Ano bang sinasabi mo? Tinawanan lang ako ng bata pagkatapos kong itanong yon. Tinalikuran niya ako at tumakbo palayo. Hinabol ko naman siya at hinawakan ang kanyang braso pero dumaan lang ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa dilim ng gabi o totoo talaga yung nangyari. Natigil ako sa pagtakbo at napatitig sa kamay ko at dahil doon, nawala na sa paningin ko ang bata. Nagsitaasan ang mga balahibo ko sa katawan na nung balik ang usapan namin ni Aling Bridget kaninang umaga kaya tumakbo ako agad pabalik sa amin. Habol-habol ko ang hininga ko nung makarating ako. Pumasok kaagad ako sa kwarto ko para maghanda sa pagtulog. Kinabukasan, hindi pa rin natanggal sa isipan ko ang nangyari. Kaya habang hinihilot ko si Lola, hindi ko napigilang magtanong sa kanya. La, naniniwala ka ba sa mga multo? Ay, oo, apo. Naniniwala ako marami pang nakatira dito sa mundo natin. Hindi lang natin sila makita. Posible ho ba silang magpakita sa inyo? Eh bakit mo naman naitanong? Bigla ka yatang naging interesado dyan. Wala naman ho, La. Huwag niyo na lang po sigurong pansinin. Dumaan lang po sa isipan ko. Pinili ko na lang mag-focus sa pagmamasahe ko at sinubukang alisin ang sinabi sa akin ng bata. Baka nga ang batang yun ay ang batang babaeng namatay nung nakaraan at nagmumulto. Naatsempohan lang nagpakita siya sa akin kagabi at walang katuturan ang mga iniwan niyang salita sa akin. Pagkatapos kong magmasahe, lumabas ako sa amin para bumili ng mga gulay at isda. Saktong nandoon si Giovanni sa labas sakay sa kanyang motor.
Jov, sa palengke ka ba? Oo, ikaw. Sabay ka na lang sa akin. Salamat. Makakatipid ako ng pamasahe ngayon. Kumusta ang lola mo? Ayun, magandang gising. Minasahe ko nga siya ulit eh. Mukhang maganda pa rin yung pakiramdam niya dun sa pamahid mo. Ikaw, kumusta ka? Ba't parang puyat ka yata? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Dahil ba sa ginawa ko kagabi? Oy, hindi ah. Ba't naman kita iisipin? Ano lang kasi, may bata kasi akong nakita kagabi eh. Hindi ko kilala kung sino. Hindi ko rin maintindihan ang sinabi niya sa akin eh. Ano bang sinabi sa'yo? Na meron daw bibisita sa amin. Malapit na raw dumating. Pinagtitripan ka lang siguro. Sa tingin mo? Paano kung multo na pala yun? Matatakotin ka pa rin pala talaga hanggang ngayon, Aya. Seryoso ako, Jov. Hindi mo pa alam yung tungkol sa bata nagpaparamdam dito sa atin? Narinig ko nga galing kay mama. Bakit? Sa tingin mo, nagpakita yung bata sa'yo? Oo. Ano pa bang ibang rason? Nako, mas maniniwala pa ako sa aswang kaysa sa mga multo. Paano mo naman nasabi yun? Nakakita ka na ba ng aswang? Nanahimik naman si Giovanni matapos ko yung tanungin. Hanggang sa makarating kami sa palengke, hindi na siya nagsalita pa. Bumaba ako sa motor niyang nagtataka sa kanyang inato. Hindi ko alam kung nanibago lang ba ako kay Giovanni dahil may pagkakataong okay naman siyang kausap. Parang dati lang. Pero may mga ganitong pagkakataon na bigla-bigla na lang siyang nananahimik. Napabuntong hininga na lang ako at saka nang tungo sa pwesto ni Mang Abi. Sa kanya ako parating bumibili ng mga isda. Magandang umaga ho, Mang Abi. Ang konti yata ng paninda nyo ngayon ah. Umaga pa lang pero paubos na kaagad. Ay naku, Iha. Hindi lang talaga naging maganda ang kuha ng mga supplier ngayon. Pansin mo, kahit sino rito, ang unti lang ng mga isda. Bakit ho? Okay naman pong panahon ngayon eh. Ay aba, ewan. Wala raw silang masyadong makuhang isda. Ang sabi, baka raw may dambuhalang nilalang sa dagat at kinain ng maliliit na isda. Dambuhalang nila lang? Hindi ho ba nila nadakip? Sabi-sabi lang yun, Iha. Hindi ako sigurado kung totoo ba talaga. Baka hindi lang talaga maganda ang kuha ngayon kahit na maganda ang panahon. Hindi yun malaking isda, Abi. Meron daw nagnakaw sa mga isda kaya konti lang ang nag-deliver ng mga supplier. Ano? Ba't iba ang sinabi ng asawa ko sa akin? Nahuli ba ang magnanakaw? Hindi. Nakatakas daw kaagad nung paparating na sila eh.